Samantala, iginiit ng ilang miyembro ng Kamara na hindi lang sa nakatakdang impeachment trial nakasentro ang House of Representatives. Anila, pinaghahandaan din ang paparating na botohan para sa Kalinga Bill na nakatuon sa problema sa enerhiya. Iyan ang sentro ng balita ni Elijah Canlas. Pinabulaanan ng House of Representatives na nakatuon lang ang kanilang pansin sa inaasahang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Depensa ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, abala rin ang Kamara para pagbotohan ng House Bill 8834 o Kalinga Bill na nakatuon sa komprehensibong pag-agapay ng pamahalaan sa nagaganap na energy emergency crisis at pagpapatibay ng supply chain. Samantala, ikinataka ni Representative Asidre ang biglaang pagkabuo ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Aniya, parang ginagamit lang ito para maialis ang atensyon ng publiko sa impeachment. Pareho ako ng katanungan ng marami, no, na bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahong ito ngayon, di ba? Alam naman natin kung ano at saan nakatuon ang atensyon ng taong bayan at ngayon kailangan nilang buksan ulit. Why the sudden shift? Why the sudden urgency? Ayon kay Representative Asidre, bagamat usapin ito ng accountability, dapat na nakabatay ito sa tamang proseso ng batas at hindi sa pamumulitika o pagpapalaganap ng pansariling naratibo. I'm not saying that we should escape accountability, but we allow the proper forum to take over the process of exacting accountability. Giit pa niya, dapat itoon sa ebidensya ang impeachment sa kabila ng mga lumalabas na survey patungkol sa kaso at pagpapairal ng trial by publicity. Ayon sa latest survey ng Okta Research, 69% ng mga Pilipino ang naghahangad ng tapat na gobyerno at sumusuporta sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Paglilinaw ni University of the Philippines Professor Ranjit Rai ng Okta Research, ang mga pananaliksik ay binuo para ipakita ang pagsuporta ng tao sa proseso at hindi lang para sa hatol ng publiko. So it's important to understand that they're not supporting conviction. What they're supporting is a process. And that's significant. Ayon din sa pinakahuling datos na itala na bumaba rin sa 49% ang trust rating ng BISE na kung saan ito ang pinakamababa sa apat na pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Dagdag pa ni Team Pinas Executive Director Carlo Flores, layon ngayon ang programa nilang Bantay Senado na ipaunawa ang kaso sa publiko sa pinakapayak na paraan at kalampagin ng mga uupong senator judge sa sinumpaan nitong tungkulin. Patuloy ngayon ang pagsusuri ng Kamara sa mga hawak nitong dokumento at ebidensya bilang paghahanda sa napipintong impeachment trial sa Senado. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.